Bukod sa talino, ang tao ay binayaan ng Diyos ng angking kakayahang makapagsalita. Ang nasambit ng kanyang dila ay tinawag na wika. Naging napakahalaga ng wikang una niyang natutuhan kahit ito'y naging isang pinakakaraniwang gamit niya araw-araw dahil ito ang nag-udyok sa kanyang makipagkapwa. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Tinatayang nasa pagitan ng 6,000 hanggang 7,000 ang mga wika sa daigdig. Depende kung gaano katiyak ang pangangahulugan sa wika o kung paano ipinag-iiba ang mga wika at mga diyalekto. Ang siyentipikong pag-aaral ng wika ay tinatawag na linguistika. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay, samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika, ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika katulad ng language, tawag sa wika ng Ingles. Nagmula ang salitang lengguwahe sa salitang lingua ng Latin na nangangahulugang dila, sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog. Sa makatuwid, ang wika sa malawak nitong kahulugan ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon. Bilang isang guro, ang wikang pambansa, yan ay yung wika na kung saan yan yung instrumento upang magkaintindihan ng bawat mag-aaral. Yan yung wika na ginagamit para lahat ay magkaunawaan at maipahayag ang kanilang saloobin. Dahil hindi lahat ng mga bata alam yung, lalong-lalo na yung wikang Ingles na siyang international na wika natin. Ang kahalagahan ng wikang pambansa bilang komunikasyon, lalong-lalo na sa mga bata, ito kasi yung bihikulo upang maipabot ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga layunin, ang kanilang gustong naisin o sabihin, lalong-lalo na dito sa loob ng classroom. Ako bilang guro sa public school, nakikita ko na ang wikang pambansa kasi yan yung alam na alam ng mga bata. Yan yung nagiging daan nila para hubugin rin ang kanilang pagkatao dahil doon nila na ipapahayag kung ano ang kanilang naisabihin na hindi nila kayang masabi sa ibang wika. Ang kahalagahan ng wikang pambansa bilang edukasyon, lalong-lalo na sa guro, ito kasi ang wikang pambansa kasi, yan yung nagsisilbing identidad o pagkakakilanlan bilang isang tao o di kaya pagkakakilanlan na ikaw ay sabihin na lang nating Filipino, ikaw ay Filipino, gumagamit ka ng wikang Filipino at hindi rin yan gamit ang wikang pambansa, dito nahuhubog ang iyong pagkatao dahil sa edukasyon na iyong natatamo. Ako bilang isang guro, ang ginagawa kong kampanya upang mas mapatatag ang wikang pambansa, ito ay ang aking ginagamit. Huwag nating hayaan hindi gamitin ang wikang pambansa. Dahil kapag hindi natin to gamitin, dito mawawala ang kahalagahan ng wikang pambansa. So dapat sa loob ng classroom, lalong-lalo na yung mga guro, huwag mong hayaan na gumamit ka ng ibang wika na hindi naman kayang maunawaan ng lahat ng mga bata. Dapat tingnan mo ang average ng mga bata kung sila ba ay nakakaunawa sa gagamitin mong wika. So kung hindi naman, gamitin mo ang wikang pambansa. Sa gitna ng pandemya, marami ang umugong na problema sa lipunan. Kabilang na dito ang psychological health issues ng mga tao. Bilang isang guro, paano pumapasok ang importansya ng wikang pambansa?
bilang isang guro sa gitna ng pandemya, lalong-lalo na ngayon na meron tayong kinakaharap na isang malaking krisis, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. So, ang gamit ng wikang pambansa, ito kasi yung nagiging instrumento upang matulungan mo ang ibang tao, lalong-lalo na ngayon na alam natin na nagkakaroon ng depresyon. Dahil ang pagkakaharap natin ng pandemyang ito, hindi lang to tungkol sa health issues, kundi sa mental and psychological issues na kung saan kailangan nating ipahayag ang ating saloobin. So dito papasok ang wikang pambansa, ang Filipino o ang Filipino, na kung saan kung kakausapin mo ang isang tao, ikaw ay magsisilbing inspirasyon o makakatulong ka para mabawasan ang kanyang mga problema o mabawasan ang kanyang pag-iisip sa mga bagay na magdudulot ng hindi maganda sa kanyang pagkatao o magdudulot ng hindi maganda para mawala o mawalang saysay ang kanyang buhay. Lalong-lalo na ngayon na nahaharap tayo sa ganitong sitwasyon na alam natin, nababalitaan sa radyo, nakikita natin sa TV, na maraming nagaganap na suicidal. So dito kasi naisip natin na hindi kasi kinakausap ang mga taong yan. So kailangan natin ng isang wika. Gamitin natin ang wikang pambansa para mas gumaan ang ating mga pang-araw-araw na ginagawa sa pang-araw-araw na gagawin natin, lalong-lalo na ngayon. The question is, what role did your family play with you as candidate to Binibining Pilipinas? Well, my family's role for me is so important because they was the one who's very oh, I'm so sorry. My family, oh my God. Okay. I'm so sorry. I told you that I'm so confident. Eto, wait. Sorry guys, because this was really my first pageant ever. Because I'm only 17 years old. And I did not expect that I came from one of the top 10. So, but I said that my family is the most important persons in my life. Thank you. Candidate number 15, Janina San Miguel, thank you so much. Sa ganitong mga patimpalak, ang wikang Ingles ang siyang gamit sa mga tanong. Kung mapapansin ay naging mahirap sa kandidata ang sagutin ang tanong. Dito pumapasok ang sanay paggamit ng wikang pambansa upang mas maging madali at inklusibo para sa lahat. Gamitin at pagyamanin ang sariling wika sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang pagtangkilik at paggamit ng sariling wika ay kampanya sa pagpapatatag ng wikang pambansa sapagkat ito ay simbolo ng pagkakakilanlan bilang Filipino.